Matapos ang pagpupulong sa administrasyon, unti-unting bumalik sa normal ang kanilang araw-araw na buhay sa eskwelahan. Hindi na gaanong lantaran ang mga bulong ng ibang guro at estudyante. Bagamat naroon pa rin ang ilang mapanghusga, nagdesisyon sina Elena at Gabe na ituon ang kanilang pansin sa mas mahalagang bagay, ang kanilang trabaho at higit sa lahat ang kanilang relasyon. Isang gabi, sa faculty room kung saan madalas silang mag-usap, nagdala si Gabe ng isang kahon. "Para sa'yo," sabi niya habang inilalapag ito sa mesa ni Elena. Nagtataka si Elena. "Ano ito, Gabe?" "Buksan mo," sagot ni Gabe, nakangiti. Binuksan ni Elena ang kahon at nakita niya ang isang koleksyon ng mga simpleng bagay. Isang maliit na notebook, ilang larawan, at isang frame na may nakasulat na mensahe. "Salamat sa inspirasyon at pagmamahal." "Gabe, ano ito?" tanong niya, ang mga matay nagliliwanag. "Mga alaala," sagot ni Gabe. "Lahat ng bagay na nagpapaalala sa akin kung bakit ako masaya. At ikaw ang dahilan ng lahat ng ito." Hindi napigilan ni Elena ang pagtulo ng kanyang luha. "Gabe, hindi mo kailangang gawin ito. Pero salamat. Napakahalaga ng mga ito sa akin." Sa mga sumunod na buwan, naging mas matatag ang kanilang relasyon. Ngunit kasabay ng kanilang saya, dumating ang panibagong hamon. Isang araw, kinausap si Gabe ng prinsipal tungkol sa posibilidad ng paglipat sa ibang eskwelahan. "Gabe," sabi ng prinsipal, "may opening sa isang mas malaking eskwelahan sa kabilang bayan. Alam kong mahirap itong desisyon, pero iniisip ko na baka ito ang tamang pagkakataon para sa iyo upang mas umangat." Nag-isip si Gabe. Ang paglipat ay maaaring isang magandang oportunidad para sa kanya, ngunit alam niyang iiwan niya sa Elena kung sakali. Kinagabihan, sinabi niya ito kay Elena habang sila'y naglalakad pa uwi. "Elena, may balita ang prinsipal. May alok na trabaho para sa akin sa kabilang bayan." Natigilan si Elena. "At ano ang iniisip mong gawin, Gabe?" "Hirap akong magdesisyon," sagot niya. "Gusto kong subukan ng bagong oportunidad, pero paano kung mawala ang lahat ng ito? Ang relasyon natin." Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. "Gabe, kung mahal mo ang trabaho at kung ito ang makabubuti para sa iyo, hindi kita pipigilan. Pero gusto kong malaman mo na kahit saan ka mapunta, nandito ako. Nandito tayo." Makaraan ang ilang araw ng pag-iisip, nagdesisyon si Gabe na tanggapin ang alok. Sa huling linggo niya sa eskwelahan, ginawa niyang makabuluhan ang bawat sandali kasama si Elena. Isang gabi bago siya umalis, nagpasya silang magpunta sa parke kung saan sila madalas mag-usap. Ang lamig ng hangin ay tila nagpapaalala ng lungkot ng kanilang paghihiwalay. Ngunit nananatili silang magkahawak kamay. "Elena," simula ni Gabe, "hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa atin sa hinaharap. Pero ang sigurado ako, mahal kita at gagawin ko ang lahat para mapanatili ang relasyon natin." Ngumiti si Elena, bagamat halata ang lungkot sa kanyang mukha. "Gabe, alam kong mahirap ito, pero naniniwala akong kakayanin natin. Ang pagmamahal natin ay hindi nasusukat sa distansya." Dumating ang araw ng pag-alis ni Gabe. Habang nasa terminal ng bus, tiningnan niya si Elena na naroon upang ihatid siya. "Mag-iingat ka, Gabe," sabi ni Elena, pilit na pinipigil ang luha. "Ikaw din, Elena," sagot niya, "at mangako kang hindi mo kalilimutan ang lahat ng ito." "Hinding-hindi,"
sabi ni Elena, at tuluyang bumagsak ang kanyang luha. Sa bawat hakbang ni Gabe papunta sa bus, naramdaman nilang pareho ang bigat ng kanilang paghihiwalay. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang pangako nila sa isa't isa. Isang pagmamahal na walang hanggan, anuman ang distansya at panahon na dumating. Habang lumalayo ang bus, nanatili si Elena sa terminal. Pinagmamasdan ang unti-unting paglaho nito sa kanyang paningin. Sa kanyang puso, alam niya ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Sa bawat araw na lilipas, patuloy silang mangangarap, umaasa at magmamahal. Ito ang simula ng panibagong kabanata sa kanilang buhay. Isang kabanata na puno ng hamon, ngunit puno rin ng pag-asa na muling magkukrus ang kanilang landas.